Hello everyone! Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programang Solution with Laverne Ducot. And that's me. Ako po inyong kasama at sasamahan ko po kayong mamaya. At tayo po ay binuksan ng isang napakagandang awitin mula sa akustiko. At mula sa panulat ni Mr. Junji Marcelo, ang awiting Sa Hele ng Ama. Once again, that's from akustiko, inawit po na ating mga kaibigan at naghatid sa atin sa oras na 34 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At muli po maraming salamat for joining me once again. At dalayan ko po na manatili kayong nakatutok at walang bibitaw. At mas mainam po ay magyayapa ng inyong mga kaibigan, kapamilya at mga kakilala. Nang sa gayon ay sabay-sabay tayong matuto at mamangha sa yaman ng salita ng Panginoon. At ako po ay excited talaga. Dahil every time na tayo pinagkakaroon ng Bible study online, ay talaga naman nabubusog ang ating mga kaluluwa at patuloy po tayo namamangha sa mayamang salita ng ating Panginoon, ng kanyang biyaya na sa ating po mga kaluluwa ay nagpapalaya. And of course tonight gusto nating batiin ang ating mga kaibigan mula po sa labas ng Pilipinas, sa lahat ng bahagi ng mundong ito. Ano man pong inyong mga time zone, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang good morning, good afternoon, and of course, good evening dahil tayo po ay sumasa inyo via social media at salamat po sa technology ng Facebook. We're coming to you live sa amin pong church. Yes, ito po yung aming church dito sa Manila, sa Las Piñas. So, thank you so much po sa Panginoon for giving us this opportunity na kayo po ay maabot sa pamagitan ng ating programa ngayong gabi. And of course, not to forget ating mga kaibigan sa buong Pilipinas, sa apat na sulok ng ating bansa. Binabati natin lahat ng ating mga kaibigan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta po kayo dyan? And thank you for joining us tonight. Kasi sumasa inyo po kami every night ng Tuesday at 7:30. Kaya naman tawagin na po ang inyong mga kaibigan at kung hindi naman sila matawag, share na lang po yung ating broadcast po sa kanila. And kung kayo po hindi pa nakakapag-like, follow, share, and subscribe, please do so. And please don't forget to hit the notification bell so that you won't miss an episode. And tonight, as we still celebrate Father's Week na, pagpapatuloy po natin ating pag-uusap ugnay po sa mga tatay ng mga tatay. Kaya po, bago ko po pagpapatuloy ating mga pag-uusapan, ay pwede po bang sabay-sabay nating i-share yung ating broadcast tonight? Yan, habang may panahon pa. Nang sa gayon ay maabot po natin ang mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Yan, bibilang ako ng 3, sabay-sabay po nating i-share yung ating broadcast. 1, 2, and 3. Yan, maraming salamat po for being our kaagapay sa pag-share po ng ating broadcast. And syempre pa atin pong question for tonight na papanahon. At gusto po namin interactive tayo. So, ito yung ating tanong sa gabing ito. How to understand and experience God's fatherly love. Once again, this is our question for tonight. How to understand and experience God's fatherly love. Paano po natin mauunawaan at mararanasan ang makaamang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos? Nasasagutin po natin mismo pa sa atin pong message entitled The Parable of a Loving Father. So atin pong message for tonight, it's entitled The Parable of a Loving Father. Of course, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang i-welcome po sa ating programa, sa ating pong Bible Study Online, ating mga kaibigan, mga bago nating kaibigan, at mga suki na po natin. Of course, good evening kay Sister Edna Magalong. Kasama rin po natin si Sister Sally Jeronimo Rayo. And come Sunday, we're inviting you dito sa church because ang kanya pong hubby, atin pong special guest. So, excited na kami mapakinggan ang mensahe ng Panginoon through Brother Joel Rayo, ang butihing husband po ni Sister Sally Rayo. And of course, good evening din po kay Sister Gigi Cristobal Mendoza, kay Brother Ricky Losito, at ang kanya may bahay si Principal Ellen, si Ma'am Ellen. Good evening po sa inyo. Brother Fidel Gabiola. Si Brother Fidel ba ay nasa Pilipinas, o nasa ibang bansa? So, hello po sa inyo, saan man po kayong lugar naroroon. And maraming salamat po for joining us, Sister Maylene Wakiko de la Cruz, Sister Corazon Balicas,
Nandyan po din si Kuya Gio Cuneta Belino. Maulang gabi din po sa inyo, Kuya Gio. Thank you for joining us tonight. Blessed evening po sa lahat. Sabi ni Sister Rosemary Casoko. Kasama rin natin si Sister Becky Amber Nidea. At of course, from Bicol, Sister Becky. Ay, hello po sa inyo. Blessed evening po watching. Ayun nga, from Bicol. Thank you po. And Sister Andeng San Andres, maraming salamat. Hello kay Brother Alan. And marami pa po tayong mga kasama pa at sige po, mag-invite lang po tayo. Good evening din po kay Sister Tess Jonela Estanislao, Sister Lilibet Ignacio Cristobal, kay sino pa ba? Ba't ganon? Nag-iiba sa akin. Nawawala yung iba. Kay Sister Imelda Ramos at marami pang iba. So kaibigan, mag-invite pa po tayo ng sa gayon ay mapagpala tayo sa ating mga pag-uusapan. Of course, dito lang sa inyong programang at sa pagpapatuloy po oras natin, ganap ng 39 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At muli po, ay ito nga po ang Solution with Laverne Duhot. Ito po ang ating Bible study online. At ako po ang inyong kasama at makakasama mula ngayon hanggang mamaya. So please, wag po kayong aalis kasi maganda pong pag-uusapan natin. At si Brother Fidel Gabiola ay mula sa Dasma, Cavite. Maraming salamat. At siya ay kasama na natin. Ano? And of course, binabati ko rin si Sister Ruth Katakutan. Ayan, salamat po for joining us tonight. At ngayong gabi po, as promised, ay ang atin pong message is entitled The Parable of a Loving Father with our question. So once again, ito po yung ating question na gusto ko pong sumagot po kayo para interactive tayo. Now, the question is how to understand and experience God's fatherly love. Paano ba natin maintindihan at mararanasan ang makaamang pagmamahal sa atin ng Diyos? Last Sunday, as we all know, kung kayo po ay sumusunod sa ministeryo ng ating church at sa atin pong programa, we celebrated the Father's Day sa church. At most churches last Sunday, they celebrated Father's Day as well. At alaman po na ating mga pinag-uusapan, lalo tigit po sa aming church o sa ating church, ay patungkol po sa ama ng mga ama. Of course, none other than our Abba in heaven, ang atin pong mapagmahal na Diyos Ama sa langit. At ngayong araw pong ito ay pagpapatuloy po natin at aalamin natin ang nilalaman ng puso ng Diyos. At dahil alam kong bitin ang Father's Day dapat hindi lang day, week. So until this week, let us celebrate the Father of Fathers. Walang iba kundi ating Aba sa langit. At sa pamagitan po ng ating mga pag-uusapan, idadaan po ng Panginoong Jesus ang talakayan natin sa pamagitan ng isang parable o talinhaga. At alamin natin at atin pong i-dig deeper ang nilalaman ng puso ng Diyos sa pamagitan po ng talinhaga o parable. Now, alamin po muna natin, what is a parable, by the way? Ano ba ang talinhaga? Sa Tagalog ay ang parable ay talinhaga o parabola. Ano po ibig sabihin ng parable? First definition, a usually short, fictitious story that illustrates a moral attitude or a religious principle. For example, the parable of the Good Samaritan. Also, ito rin pong ikalawang definition ng parable, something such as a news story or a series of real events likened to a parable in providing an instructive example or lesson. So, may mga pagkakataon at alam ko po kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, maraming pagkakataon sa Biblia na idinadaan po ng Panginoong Jesus ang kanyang mga pagtuturo, ang kanyang mga aral sa pamagitan po ng mga talinhaga o parable. Now, ano po yung reason ng Panginoong Jesus? Bakit niya idinadaan sa mga patalinhaga yung kanyang pagtuturo o pagbibigay ng aral sa buhay? Dahil para mas marami pang ma-curious. At kapag ang tao po na nakarinig ng kanyang parable ay na-curious, lalapit sila sa kanya at magtatanong. So, that's the reason bakit po ang Panginoon ay talaga namang napakayaman sa mga parabola o mga talinhaga na kanya ibinabahagi sa Biblia na ating mababasa. And since we are celebrating Father's Week dito sa Solution with Laverne Duhot, marapat lang po at ipagpatuloy natin ating mga pag-uusapan at alamin natin
nilalaman ng puso ng ating Diyos. Ano yung pamamaraan para maranasan natin at maunawaan natin ang makaamang pagmamahal sa atin ng Diyos. So alamin natin ang isang napakagandang parable found in Luke chapter 15. Actually, 3 po yung mga parable dito. The shepherd and the lost sheep. At yung the woman and the lost coin. Ganda po nun. It's a type of the Holy Spirit. Yung first one po, the shepherd and the lost sheep. It's all about Jesus. Samantala, ito naman pong sikat at pamosong parabola o parable ay yung the parable of the lost son. Napaka-prominente po nito, napakasikat. Found in Luke 15, verses 11 till 32. Now, alamin natin, ano ba ang dapat na binibigyan natin ng tuon? Kanino ba dapat nakafocus yung ating mga pag-uusapan? Dito po tayo sa ikatlong talinhaga. Na, nung Sunday po kasi dito sa church, medyo bitin. Pakiramdam ko bitin yung aking paglalahad ng Luke 15 kasi naisama ko lang siya sa sermon. But tonight, gusto ko pong palawigin pa natin. At nang sa gayon ay lalo tayong mamangha, ma-in love sa isang Diyos na una nagmahal sa atin. Of course, ang ating Aba, ang ating mapagmahal na Ama sa langit. So Luke 15 verse 11, let's start with this verse. Then Jesus said, and by the way, ito pong parabolang ito, itong talinhagang ito, ay mismo ang Panginoong Jesus ang nagbigay sa atin. Then Jesus said, a certain man had 2 sons. So once again, gaya na sinabi ko kanina, ang Luke 15 verses 11 till 32 ay kilala sa the parable of the prodigal son. Pero, para sa akin lang. At alam ko po, this is in agreement with the Word of God. Dapat hindi ito ang tuon natin. Dapat talaga hindi po ito yung title, The Parable of the Lost Son. Hindi eh. Kasi although ito yung napaka-pamoso, napaka-famous na titulo ng talinhagang ito kapag itinuturo ng maraming sambahan ng mga relihiyon sa maraming tao. Ako, ito yung nakagisnan ko. Ito yung aking nakalakihan na The Parable of the Lost Son. Pero, para sa akin, dapat ang title po nito, as I've said last Sunday, it should be The Parable of the Father of the Prodigal Son or the Lost Son. Now, bakit? Kasi kung babalikan po natin, binasa natin kanina, Luke 15 verse 11, then Jesus said, anak, pakilagay nga once again sa Luke 15 verse 11, tingnan niyo po yung talatang ito. Then Jesus said, a certain man had 2 sons. So, let me ask you, who is this certain man? So, particular po ang Panginoong Jesus. A certain man. Now, sino tong certain man na ito? It's the Father. It's the Father kasi had 2 sons. So, ang gusto po dito na ating Panginoong Hesukristo, na ating isipan bilang mga disipulo, tayo disciples tayo. Di ba? Ano ibig sabihin ng disciples sa Greek? Matetes. Sa Hebrew, talmidim. Ano sa Tagalog yan, Pastor? Mag-aaral. Ganun lang kasimple yung pag sinabing disciple. Sa English ay student. So bilang mga matetes, bilang mga disciple, bilang mga student, dapat po inaalam natin na ang parable po na ito, dapat nakasentro at habang ating binabasa at inaaral, dapat doon sa certain man who had 2 sons. And this is the Father. Now, pangkaraniwan, ang ating mga mata nakafocus doon sa anak at sa kanyang mga masasamang ginawa. But the right thing to do, we should focus our attention doon po sa ama. Kasi a certain man, that's the Father who had 2 sons. So dapat nakafocus yung mata natin kapag inaaral natin itong Luke 15, verses 11 till 32. Doon sa ama at sa kanyang mga magagandang ginawa para sa kanyang anak. At hindi po doon sa anak at sa kanyang mga masasamang ginawa sa kanyang ama. Kasi pangkaraniwan dito tayo nasanay. Ano? At alam niyo po anong lesson natin dito? Dito pa lang tayo, Luke 15:11. Alam niyo kung ano po ang makukuha nating lesson dito? Ipinapaalam sa atin ating Panginoong Hesukristo na dapat ganito po ang itinuturo natin sa ating mga churches. Hindi, ang church po, pag sinabing sa church, ito po ay tayo, church, kalipunan ng mga mananampalataya na naglagak ng kanyang pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Dapat ang itinuturo natin sa church, yung gospel. Ano yung gospel? Ang gospel po, it's not about me, it's not about you, it's not about us, but it's all about Jesus. So ibig sabihin, dapat ang focal point
kapag ang pastor ay nagsasalita sa pulpito, nakasentro sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga mabubuting ginawa sa krus ng Kalbaryo. Pangkaraniwan kasi nasanay tayo. Sa maraming relihiyon, nakafocus ang maraming mga tagapagturo ng relihiyon doon sa ginawang masama ng tao. Actually, alam na natin yun Talagang wala tayong kakaya maging mabuti. Pero dito po, pinapaalam sa atin, ganito rin po ang gospel na ipinapaalala sa atin ni Apostol Pablo. Sabi niya in 1 Corinthians 2 verse 2 sa New King James Version, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." So, dapat nakafocus sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga mabubuting ginawa sa krus ng Kalbaryo. At maganda po dito, papakita ko sa iyo yung Amplified Version. Ang ganda po ng sinabi ni Apostol Pablo dito. Once again, 1 Corinthians 2 verse 2. "For I made the decision to know nothing." So sabi niya, wala na ako inilam na iba pang bagay. That is to forego philosophical or theological discussions regarding inconsequential things and opinions while among you except, ito na yun, sabi niya, Jesus Christ and Him crucified in the meaning of His redemptive, substitutionary death and His resurrection. So gaya po nung sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang parabola na shinare po sa atin na in Luke 15 verse 11, a certain man. So dapat nakafocus tayo doon sa Ama at sa kanyang mga mabubuting ginawa para sa kanyang anak. Hindi po gospel yung pagtuturo ng mga pastor sa pulpito tungkol sa atin, sa mga tao, at sa ating mga masasamang ginawa. That is not the gospel. The gospel, once again, 1 Corinthians 2 verse 2, sabi ni Apostol Pablo, "For I decided to know nothing among you except," sana ganun din po tayo mga pastor, Jesus Christ. So, that's the person. And yung kanyang mga actions and what He has done on the cross and Him crucified. So, yun ang gospel, mga kapatid. So, doon pala, nung nagsisimula pa lang tayo, ang yaman na po na ating mga pinag-uusapan. So, paalala rin po ito sa mga kapwa ko, mga pastor. Pag tumatayo kayo sa pulpito, it should be Jesus, the person, dapat minamagnify natin sa church. And yung kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. And amen. Kaya marapat lang po talaga na kapag pinag-uusapan, ang talinhagang ito found in Luke 15, verses 11 till 32, hindi po dapat ang title nito ay The Parable of the Prodigal Son. No. It should be the Parable of the Father. Dapat ang emphasis doon sa tatay. Because sabi ni Jesus mismo, a certain man, that's the Father. So, ang title dapat, The Parable of the Father of the Prodigal Son. Amen. So, tinignan ko rin po sa dictionary, ano ibig sabihin ng prodigal? So, ito po yung mga definitions, 5 definitions of the word prodigal. Isa-isayin po natin. Number 1, carelessly and foolishly spending money, time, etc. Number 2, characterized by profuse or wasteful expenditure. Number 3, recklessly spendthrift. Number 4, yielding abundantly. Number 5, one who spends or gives lavishly and foolishly. So sa Tagalog, simple lang, nagwaldas ng walang kapararakan. Lalim no, no? O, nagsayang ng pera. Ito yung batang ito. Nako, matuto po tayo. Kasi, alam nyo, minsan natatawa tayo, no? Ang grabe itong batang to. Pero it's a type of us, mga tao. Kaya nga po sa kwentong ito, makita natin na sa kabila ng kanyang kasamaan, dapat hindi na natin minamagnify yun. Kasi nakukundi na talaga tayo. Magnify natin, ano kayang ginawa nung tatay dito sa anak na ito na prodigal, na nagwaldas ng kanyang kayamanan. Yes, meron siyang minanang kayamanan ng walang kapararakan. Come on, church, say this with me. Walang kapararakan. Pakilagay po sa ating comment section para lang matutuhan nyo, malalim na Tagalog ito. Pag sinabing walang kapararakan, ano ibig sabihin sa Tagalog? Kapararakan, walang saysay, walang saysay. Ibig sabihin, no? Itong batang ito talaga naman hindi nag-iisip. So let's start with verse 11 once again until 12a. Still with Luke chapter 15. Mapagyaman na ating mga sarili sa kwentong ito. Then Jesus said, a certain man had 2 sons. Verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. Alam niyo, napakasama po ng batang ito. Sa totoo lang. Kasi maling-mali po yung kanyang ginawa at sa kultura ng mga Hudyo, kapag hinihingi mo na yung portion ng iyong kayamanan, as if you are telling your father, Dad, mamatay ka na. Pero sa kabila po ng kasamaan ng batang ito, alam niyo po, ito ang itinugon sa kanya ng kanyang ama.
Let's continue. Let's read verse 12b. Yung ikalawang bahagi ng verse 12 is still with Luke chapter 15. So the father, yung he dito, the father divided to them his livelihood. So mula po sa talatang ito, sinasaad na wala ka narinig sa tatay niya na hindi po nagwala yung tatay. Hindi niya inawa yung kanyang anak because agad-agad hinati po niya at binigay sa kanila. Take note ha. So, yung kayamanan, hindi lamang po napagpala dito yung bunsong anak. Kasama po sa ibinigay ng hati, yung panganay na anak. And sa kultura po ng mga Hudyo, times 2 yung natatanggap. Actually, yung kayamanan ng ama, bagamat dalawa po yung kanyang anak, divided by 3 po yun. Yung bunso, tama ba yun? 1/3 ng kayamanan makukuha sa kanya, then times 2 yung matatanggap ng panganay na anak. So, hindi lamang po naging patas ang ama at ibinigay yung portion ng kayamanan dun sa bunso na pagpala din yung panganay na anak. Pero wala tayong mababasa. Wala man lang magandang reaction yung panganay na anak. Pero sa later part ng kwento, galit pa yung panganay. Pero wala tayo dun sa kwento yung dito tayo sa bunsong anak. So as we all know, mula verses 13 all the way to verse 16, ay natanggap na nga po ng bunsong anak ang kanyang minanang kayamanan mula sa kanyang ama. At ito po ay mag-isa niyang nilustay ang kanyang kayamanang minana sa kanyang ama. At makalipas po ng ilang mga panahon ay naubos na ang minana ng bunsong anak. Dulot na rin ng matinding tagutom sa kanyang lugar na pinuntahan, ay dito na po nagsimula ang kanyang paghihirap, kaya kinailangan niyang mamasukan sa isang babuyan. Hindi ko alam kung pumasok siya sa isang malaking farm at doon nakakita siya ng babuyan at doon po siya nagtrabaho at sa kawalan. Ay hirap naman talaga magtrabaho, no? At hirap na hirap po yung batang ito. Mahirap para sa kanya, sanay siya sa kasaganaan ng buhay, pero dito, kinailangan po niyang kainin din ang kinakain ng kanyang mga inaalagaan ng mga baboy. So ano bang kinakain ng mga baboy? Di kaning baboy. Imagine po natin kung gaano kahirap ang dinanas ng bunsong anak na ito. Luke 15, verse 16. And he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate, and no one gave him anything. And then, pagdating po sa verse 17, napag-isip-isip niya, he came to realize, akala na maraming mga mananampalataya, nagkaroon na ng repentant heart itong batang ito. Now, alamin natin, naging repentant po ba yung batang ito? Napag-isip-isip niya na yung mga kasambahay ng tatay ko, kasi alam niya rin sa puso niya na galante yung tatay niya. Bakit ko po nasabi ito? Dahil mababasa natin sa susunod na talata in verse 17, sabihin niya sa kanyang sarili, dito sa kinalalagyan ko, hirap na hirap ako. Kinakain ko na nga yung pagkain ng mga baboy, pero sa bahay ng aking ama, yung mga helpers niya doon, yung mga kasambahay niya, ay hindi lang basta nakakakain. Nananagana pa sa pagkain at marami pang natitira. Now, let's read verse 17 ng Luke 15. But when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare? And I perish with hunger. Alam niya pong galante yung tatay niya, I believe, alam din niya sa puso niya na mabuting kanyang ama. Bakit kanyo? Kasi di ba hanggang sa panahon natin sa ngayon, masusukat natin talaga kung mabuti yung tao. Hindi lang sa kapantay niya ng kalagayan. Minsan kasi mahirap nating i-gauge na ang tao po talaga, ang propensity ng tao, mabait siya sa mga taong nasa posisyon, di ba? Magagalang pa yan. Pero nasusukat natin kung mabait talaga ang tao kapag siya po'y nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasambahay, sa mga taong walang posisyon, walang kakayahan, sa mga pulubi, at sa mga gwardya. Naku, dito natin masusukat talaga kapag yung taong yan ay napakabait. At ayon po sa bunsong anak na ito ng tatay na ating pinag-uusapan, alam niya sa puso niya, tatay niya pag nagbigay ng pagkain sa kanilang mga kasambahay, hindi lamang po sila nakakakain, kundi ay nananagana pa at marami pang natitira. Samantalang siya, sabi niya, naku, dito sa kinalalagyan ko, wala na akong makain pa. And then, napagtanto niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Now, the question is, what made him decide to go back to his father? So once again, ano po yung naging dahilan, bakit nagpasya siya na bumalik na lang sa tahanan ng kanyang ama? Dahil ba mahal na mahal niya ang tatay niya? Wala po tayong mababasang ganun. Ikalawa, dahil ba nagsisisi na siya at napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa? Wala rin po tayong nabasang ganun. Well, basically,
What made him decide to go back to his father? Basically, because of his hungry tummy. Tom Boots lang, yung batang ito. Tayo, ganun, di ba? Ang sama natin mga tao eh. Minsan, lumalapit, kadalasan actually, to be precise, lumalapit tayo sa Diyos kasi nga masama ang tao eh. Kapag walang-wala ka na, ibang nasa end of the rope ka na, nasubukan mo na lahat, nilapitan mo na si santong ganyan, di pa rin umubra, naubos na ang pera mo sa bangko. And then, ang tao po, kasama tayo, wala tayong tinatangi, ang propensity ng tao, lumalapit lang sa Diyos kapag walang-wala na. Ganon din po yung batang ito. Wala siyang na-realize, hindi siya bumalik sa bahay ng tatay niya because he loves his father so much. O dahil sa nagsisisi na po siya, hindi po. But because of his hungry tummy. So napag-isip-isip po niya na babalik na lang ako sa bahay ng tatay ko kasi doon yung mga helpers niya, hindi lang nakakakain, nananagana pa at marami pang natitirang pagkain. Samantalang ako dito sa babuyan, sa aking pinagtatrabahuhan. Pagkain na ng baboy ang kinakain ko o kanin baboy. So, pagising niya, ito po ang sumunod na mga nangyari. He made a rehearsed speech. Rehearsed speech, ibig sabihin talagang pinagpractice niya yung pagkaharap na niya yung tatay niya, ito yung kanyang mga sasabihin. Basahin po natin ang verse 18 this time. Still with Luke 15. Dito po tayo. I will arise and go to my father and I will say to him. Ito na po yung rehearsed speech. Sabi niya, and will say to him. Di po ba rehearsed speech po ito? Father, I have sinned against heaven and before you. Now, bakit ganito ang ginagawa nitong batang ito? Parang mas may puso at matouch yung tatay ko. Alam niyo, meron siyang wrong believing. At marami po mga tao sa ngayon, ganito rin po ang kalagayan. Meron tayong wrong believing about God na parang dapat talaga papakita natin sa Diyos tayo ay talagang, although, alam ko, ang Diyos, alam na babasa ng Diyos ang puso natin. Na kagaya po ng batang ito, may maling intensyon, may maling pakay, may maling interes. Wala ka makikita mabuti sa batang ito. So, sa maling intensyon, nagawa siya ng rehearsed speech. Tuloy po natin yung kanyang pinag-practice na speech. Verse 19 this time. And I am no longer worthy to be called your son. Wow, grabe, Pang teleserye ang dating. Now, ito po yung kanyang proposal. Isipin mo, siya na nagkasala. Siya pa may lakas ng loob na gumawa ng kondisyon o proposal. Now, make me like one of your hired servants. Gawin mo na lang ako na isa sa mga binabayaran mong alipin. Now, bakit niya naisip ito? Alam mo, out of pride. Para quits na sila ng tatay niya. Now, have you noticed the word pride? P-R-I-D-E. Ano yung nasa gitnang letter ng word na pride? It's I. Tayo po ang tao, talaga namang, self-centered. So, nag-isip siya para hindi rin siya mag-guilty marahil, para wala ng sense of, alam mo yun, yung utang na loob. Sige po, para ibilang mo na lang ako bilang bayaran mong alipin. Now, basahin natin. Once again, tingnan natin tong verse 19. Verse 19 tayo. Make me like one of your hired servants. So, ito yung kanyang proposal. So, isipin nyo, gaya na sinabi ko kanina, siya na nagkasala, siya pang gumagawa ng kondisyon. At siya pang gumagawa ng kasunduan. Alam mo, ganito rin po tayo sa Diyos eh. Pero sa kabila po nito, mamamangha kayo sa Diyos. Now, let me give you yung mga conditions natin sa Diyos. Sa Tagalog, tinatawag ko itong panata. Di ba ang tao mahilig sa ganito? Na sinasabi ng tao, Lord, ito yung number 1 na example ko. Kapag pinagaling mo ako, Lord, sa sakit ko, promise, maglilingkod ako sa iyo. Now, marami po, dahil effort po ito eh. Pag gumagawa ng panata ang tao, it's doomed to fail. Pansinin niyo yung mga nangangakong ganito, pangkaraniwan, hindi nila nagagawa. Ikalawang panata, Lord, pag na-close ko tong deal na ito, pag napunta sa akin ang project na ito, promise, magbibigay ako sa gawain mo. This is doomed to fail. Alam niyo kung bakit? Effort mo to eh. Now, nung natanggap niya, napasa kanya, yung proyektong yon, hindi naman nagbigay sa gawain ng Panginoon. Ikatlo, ito yung mga panata at mga pangako pangkaraniwan ng mga tao. Kasi meron silang wrong believing about God. Panginoon, kapag nagkatrabaho ko, promise, magsisimba na ako tuwing linggo. Nung nagkatrabaho, hindi mo na makita sa church. Kasi nung walang trabaho, hindi na nga nagsi-church. Nung nagkatrabaho pa,
bakit po hindi natin nagagawa? It's because we rely on our self-effort. Now, hindi po gusto ng Diyos ang panata. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti sa Diyos para tapatan niya ng mabuti yon. This is wrong believing about God. Ang Diyos po natin ay mapagbigay. Hindi na niya hinihintay na magbigay ka para bigyan ka niya. Kalikasan po ng Diyos na magbigay. Sabi niya in Hebrews 6:14, surely blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you. Luke 12:32, sabi pa niya, do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Wow! So magkaroon tayo ng pagbabago ng isipan. Akala natin, once na may binigay ka mabuti sa Diyos, naku, doon ka palang sasagutin ng Diyos. Kaya yung marami po sa atin, even mga mananampalataya, pa nagpipray, iyak ng iyak sa Diyos. Alam niyo, pag iyak kayo ng iyak, hindi po ng kagalakan, meron kayong maling paniniwala sa Diyos. Para bang akala natin na pag nakita ng Diyos na umiiyak ako, may luha ako, matatouch ang puso niya. Kapatid, alam niyo po ba, binigay ng Diyos Ama sa atin ang kanyang bugtong na anak? Hindi nga tayo humihingi ng tawad sa Kanya. Isipin mo, binigay sa atin ang eternal nating pangangailangan na hindi tayo humihingi. Wow! Ganun kabuti ang ating Ama sa langit. So, halos, ganito rin po yung proposal ng bunsong anak ng tatay sa ating kwento. Pero siyang wrong believing about his father. Kaya gumagawa siya ng kasunduan. Para, ano pong basis? Pride. Now, yung word na pride, P-R-I-D-E. Nasa gitna po ng salitang ito, I. Masyadong self-centered ang tao. Akala niya, makukuha niya yung pabor ng tatay niya. Papatirahin siya. Basta, meron siyang ilalatag na mga proposal sa tatay niya. Now, once again, Luke 15, verse 19. Pakita natin, Kuya Aves. Make me like one of your hired servants. Have you noticed, wala po sinabi dito yung bata. Hindi nga siya nag-please eh. Grabe, no? Kasi nga, may pride ng tao eh. Ang feeling niya, pag ginawa mo akong ganito, wag po kayo mag-alala. Kakain ako sa bahay niyo, pero pagbabayaran ko. And this is wrong believing about God. Now, let's go back po sa ating tanong. Bakit po niya sinabing, make me like one of your hired servants? Para, pag nakabalik siya sa tatay niya, quits na po sila. At hindi na siya susumbatan ng tatay niya, hindi na siya makakarinig pa ng masasamang salita. Galit, puot ng tatay niya. Wrong believing po ito. Meron siyang maling pagkakakilala sa kanyang tatay. Alam niyo mga kapatid, ano po yung antidote sa yabang o pride? It's God's grace. At yung batang ito, sa kwento sa ating pagpapatuloy, ito po ang kanyang naranasan. Naranasan po niya ang mayamang biyaya sa kanya ng Ama. Bagaman, lahat po ng kanyang mga pagkilos ay praktisado. Bagaman alam po ng kanyang Ama at alam po ng ating Diyos Ama, kapag tayo lumalapit sa Kanya, alam niya yung ating mga maling intensyon, yung ating mga maling pakay, yung ating mga maling motivation, yung ating mga maling interes sa Kanya. Pero natutunaw po ang ating mga iyabang dahil po sa mayamang biyaya sa atin ng Diyos. Ang tawag po dito ay undeserved favor. Amen. So sa pagkapatuloy po ng kwento, hindi po naging matagumpay yung bunsong anak, yung kanyang plano na kapag siya po ay, sabi niya, I will arise early and will come to my father. At meron siyang rehearsed speech. So hindi po nagtagumpay ang kanyang mga plano, yung kanyang pinractice na mga sasabihin sa harapan ng Ama. Dahil hindi po ito umubra. Bagaman ito po ay hindi magandang intensyon, hindi magandang motivation, mali ang motive, hindi po ito nanaig sa napakayaman at nananaganang biyaya sa kanya ng Diyos. Bagaman, alam po ng kanyang Ama, alam po ng ating Ama sa langit, kapag lumalapit tayo sa Diyos, meron tayong mga hidden agenda. Ganito rin po yung anak dito, masyado siyang self-centered, ang kanyang mga plano ay hindi malinis ang intensyon, pero sa kabila po ng ito, hindi po ito inalintana ng kanyang Ama. At ganyan din po ang ating Ama sa langit, ang Diyos. Alam niya ang puso natin, nababasa niya, pero sa kabila po nito, wala kang maririnig na condemnation sa Diyos. Amen. Bagaman ang atin pong paglapit sa Diyos, actually lahat ng paglapit ng tao sa Diyos, ay gipit na kaya tayo lumalapit sa Diyos. Pero nung wala ka naman pangangailangan, alam mo, sagana ang bank accounts mo, makapal ang pitaka mo, hindi lumalapit ang tao sa Diyos. Pero kahit alam po ng Diyos na mali ang intention mo, pakay mo, meron kang hidden agenda sa Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, o
Ano man po ang pake ninyo na paglapit sa Kanya, wala ka maririnig na condemnation sa Diyos. At nang ikaw ay natanaw niya sa kalayuan, ang puso po ng Diyos ang nahabag. Siya rin po ang unang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng batang ito para yakapin at halikan. Ganito po ang nangyari at naranasan ng batang ito. Kaya po, para maunawaan natin at maranasan natin ang pag-ibig sa atin ng ating Ama sa Langit, ay sundan po natin ang pagpapatuloy ng kwento. Luke 15 verse 20 na po tayo. And he arose, yung anak pong bunso ito, and came to his father. But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck. Yun pong ran and fell on his neck. Embrace po ito. And kissed him. So nung nakita po siya ng kanyang ama, take note, ito po yung 5 amazing things that the father did to his prodigal son. Ito po yung shinare ko last Sunday. Pwede ba natin pakita, kuya, yung 5 kamanghamanghang ginawa po ng tatay in Luke 15 verse 20. Number 1, his father saw him. So pag sinabi natin his father saw him, ibig sabihin yung tatay sa kwentong ito, hindi niya nilisan yung kanyang kinalalagyan. Nandun siya sa labas ng kanilang tahanan. Hindi siya nag-stay sa tahanan niya, nakalabas siya. Bakit? Inaantabayan na niya ang pagbabalik ng kanyang anak. Wow, grabe ang Diyos natin, ano? Number 2, his father had compassion. So siya pang unang naawa. Wow! Nakita niya yung anak niya, iba itsura. Nung umalis, maayos. Nung bumalik, ibang-iba na itsura. Iba rin po ang amoy. Number 3, his father ran. Unbecoming po sa sa Hudyo na ama ang tumakbo. Wala kang mababasa sa Biblia na tumatakbo ang mga Hudyo. Lalo tigit ang mga may edad na mga tatay. Pero dito po, ang Diyos po natin, ang siyang unang tumatakbo papalapit sa iyo. Hindi po papalayo sa iyo. Papalapit sa iyo. Number 4, his father embraced him. That's fell on his neck. Bagaman iba po ang amoy ng batang ito. Of course, nagtatrabaho sa babuyan. It doesn't matter. Ang yakap ay nagawa po ng tatay dahil po sa kanyang pagmamahal. Pero hindi po natapos dito. Pinaghahalikan po ng tatay ang kanyang anak. Number 5, his father kissed him. At yung kiss po dito, hindi po one time na, hindi lang ganon. Walang tigil na paghahalik. Wow, grabe. Imagine niyo po, ito ang ginagawa ng tatay natin sa atin. Amen and amen. So sa kabila po ng mga ginawa, kung babalik-balikan mo yung ginawa ng kanyang anak sa kanya, pwedeng mainis yung tatay. Pero bakit hindi po ito nagawa ng tatay sa kanya? Because, ang bottom line, the father loves his son so much. Amen and amen. Now, Luke 15:21. Dito na po, gaya na sinabi ko kanina, hindi nagtagumpay yung bata sa kanyang plano at bigkasin yung kanyang rehearsed speech. And the son said to him, Luke 15:21, Father, I have sinned against heaven and in your sight, and am no longer worthy to be called your son. Now, bago niya sabihin yung, make me like one of your head servants. Siguro ganito yung eksena, parang teleserye. Nagsasalita yung bata, gumanon yung tatay. Hindi na natuloy. Di ba, ang rehearsed speech niya, dapat ang susunod niyang sabihin, make me like one of your hired servants. Gawin mo na lang ako isa sa mga bayaran mong alipin. Hindi na natuloy, tinakpan na nung ama yung kanyang bibig. O hindi na pinansin ng ama. So hindi nagtagumpay yung bata. Hindi niya nakumpleto yung kanyang rehearsed speech. Dahil, alam niyo, hindi na po ito binigyan pansin pa ng ama. Wala na sa kanya yun. Yung mga proposal mo, siguro gusto niya sabihin sa anak niya, wala na tayong dapat pag-usapan. Ang mahalaga, narito ka, nagbabalik ka sa akin. Amen. Hindi ko na kailangan marinig ang litanya mo. Hindi mo na kailangan ibigay sa akin yung pinagpraktisan mong mga sasabihin. It doesn't matter. Ang mahalaga, sabi niya in Luke 15:24 na tayo, kuya. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Wow, nagtawag pa ng party itong ama. Ito po ang puso ng ating Ama sa Langit. Mga kapatid, magkaroon tayo ng bright picture about our Father in Heaven. Hindi po siya yung tipo ng Diyos na nakakalukip-kip ang mga braso at alam niyo yung KJ. Hindi po. Ang ating pong Diyos ay Makarios, happy God. Yung pong word na Makarios, it's a Greek word for happy. Kasi kung hindi po siya happy God, hindi siya magtatawag na party. Sabi niya, narito yung anak ko nagbalik. Magkasiyahan tayo. Isipin mo, ang Diyos natin, gustong-gusto niya, masaya ka. Wow, amen.
So, hindi na po alintana ng ama ang mga nagawang kasalanan sa kanya ng anak. Ang mahalaga, nagbalik siya. Now, nakasanayan natin, pag merong mga naliligtas na kaluluwa, now the question is there rejoicing in heaven when someone is saved? Of course, yes. Akala natin yung mga anghel ang unang nagagalak. Nagagalak din po sila. Pero hindi po yung mga anghel ang unang nagagalak. Alam niyo sino unang nagagalak? Ang Diyos. Now, let me give you Luke 15:10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over the one sinner who repents. Now, bakit po nagsasaya at nagagalak ang mga anghel? Nasaan po ba silang presensya? Sa presensya ng Diyos. So, ibig sabihin, ang unang nagalak, whenever someone is saved, ang Diyos, tuwang-tuwa po siya. At nahahawa na lang yung mga anghel sa paligid niya kung bakit sila rin po ay nagsasaya. Nakikita ng mga anghel, ang ating Ama, ating Diyos, napakasaya. Wala kang dahilan para maging malungkot kasi may na-saved. Alam niyo po, ang kinatatakutan ng bunsong anak sa kanyang ama na baka magalit ang tatay ko, sumbatan ako, saktan ako ng tatay ko marahil, hindi po nangyari. Now, ganito rin po tayo mga kapatid. No? Kung kayo po yung first time na napadako sa ating programa, lumalayo kayo sa Diyos, akala nyo ang Diyos ay, galit sa akin ang Diyos. Kagaya nito pong pinag-usapan natin. Kaya pangkaraniwan, yung ibang mga tao sa ngayon, sabi nila, hindi mo na ako lalapit sa Diyos pag malapit na lang ako mamatay. Kasi you have this wrong believing about God. Akala mo, kukundinahin ka ng Diyos, papagalitan ka ng Diyos, nabalitaan ko yung yung isang ikinasal sa isang probinsya, diba? Nung hindi sila daw dumating sa oras kasi nagkamali naman yung ninang, according sa balitang napakinggan ko, pinagalitan sila ng pare. Pari po yun, hindi po Diyos yun. Ang Diyos natin, hindi po siya nagagalit. Hindi kanya kukondinahin. Sa kasamaan at kasalanan ginawa po ng anak sa kanyang tatay, alam mo, binigay pa ng kanyang ama, wagas at nananaganang pagmamahal sa kanya. Ano pong tawag dito? Favor, grace, undeserved, unearned, and unmerited favor. So yung mga mali po ninyo iniisip, ba't lumalayo kayo sa Diyos? Mali po yun. Because sabi po ng 2 Corinthians 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling you to Himself. Wala nang problema sa Diyos. Siya na nga lumalapit eh. So wag po kayong lumayo. Siya na nga unang tumakbo. Siya na rin po unang nakakita sa iyo. Siya na rin po unang naawa sa iyo. Siya na rin po unang ang tumakbo and then siya na rin po unang yumakap sa batang ito at pinaghahalikan po niya. Now, bagaman makasalanan po ang tao, pero sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 20, but where sin abounded, grace abounded much more. Gusto ko lamang po isingit itong talatang ito, napakaganda. Take note of this word, yung abounded. But where sin abounded, yung first pong abounded dito, nailagay mo yung kuya, yan. In Greek, it's pleonazo, increase. So, where sin abounded, that's pleonazo. Grace abounded much more. Yung pong word dito na abounded much more, it's different in Greek. It's huperperisio. Alam mo ibig sabihin ng huperperisio? Super overflowing. So, kung sa tingin mo, lover, hindi mo alam, hindi mo ako kilala, sobra kong makasalanan. Sabi ng talata, where sin abounded, that's pleonazo, increase. Grace abounded much more. Huperperisio, super overflowing. Habang napakarami po ninyong kasalanan, yung biyaya po ng Panginoong Diyos ay nananagana para sa inyo. Kaya huwag kayong matatakot lumapit sa Panginoon. Bagaman marapat lang siya ibilang na isa sa kanyang mga alila ng kanyang ama, kakaiba po sa mga inaasahan ng bunsong anak na ito ang mga sumunod na nangyari sa kanya. Luke 15:22 verses 22 until 23 na tayo. But the father said to his servants, bring out the best robe and put it on him and put a ring on his hand and sandals on his feet. And ito maganda, verse 23. And bring the fatted calf here and kill it, and let us eat and be merry. Alam niyo po sino yung fatted calf dito? It's a typology of Jesus Himself. Alam niyo, bagaman napakamakasalanan po ng batang ito sa dami ng kanyang ginawang pang-alipusta at pagkakasala sa tatay niya. Ipinapatay pa sa kanyang harapan. Mismo pinapakita dito, pinapatay sa kanya harapan itong pinatabang guya. Bakit pinatabang guya? Alam niyo ba kanino pinapakain ng pinatabang guya? Pag sinabing pinataba, inalagaan, binigyan ng mga masasarap na pagkain.
Siguro may mga pasas pa ito. Para pag kinatay ito, masarap kainin. So, yung kakain ng pinatabang guya, espesyal. Alam niyo, inilaan sa atin ng Diyos ang kanyang pinatabang guya in the person of Jesus Christ. Pinakaalagaan po niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Para sa iyo, para sa akin na walang saysay ang buhay. Bakit? Dahil sa mata ng Diyos, binilaan niya sa atin ang kanyang pinakamahalagang anak. Bugtong na anak. Para sa kanyang pinakamamahal na nilikha. Tayo po yun. Wow, gano'n ka ka-espesyal, kaibigan. Bakit ka lalayo sa Diyos? So sabihin napaka-generous po ng Diyos. Hindi niya pinakain sa kanyang anak, hindi niya pinapatay yung ordinaryong guya lang. Because binigay sa kanyang fatted calf, pinatabang guya. Wow! Bakit? Kasi espesyal ka bilang kanyang anak. Amen! So nasaan po ang mga patunay na tumanggap ang bunsong anak na ito ng napakayamang biyaya? Isipin po ninyo, binigyan siya ng best robe, not just robe, best robe. At hindi po siya pinasuot sa kanyang alipin. Binigyan pa siya ng singsing sa kanyang daliri and sandals on his feet. Wow! Tapos pinapatay pa yung pinatabang guya na inalagaan po ito ng kanyang ama. Amen! Wow! Talaga pong nakakamangha ang tatay na ito sa kwento natin. Now, let's go back to verse 23 ng Luke 15. And bring the fatted calf here and kill it and let us eat and be merry. Meron ba kayo napansin na saan po ipinapatay ang fatted calf? Sa kanyang harapan po mismo. So, ibig sabihin, ipinapakita sa atin ng Diyos na 2,000 years ago, inilaan niya sa krus ng Kalbaryo ang kanyang bugtong na anak para mamatay alang-alang sa katubusan ng ating mga kasalanan. So, the fatted calf here, o yung pinatabang guya, it's a picture of Jesus Christ on the cross. Actually, it's God's idea na siya po ang maglagay ng kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo to be punished for you and for me. Dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos, ng ating Ama sa Langit. Ganito rin po ang ginawa sa atin ng Diyos dahil mahal ka niya. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, For God made Jesus who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Now, dito na tayo sa ating pagtatapos. Let's go back to our question. And our question for tonight is this: how to understand and experience God's fatherly love. Ang atin pong sagot ay, ito yung sagot natin. Balik-balikan po natin ang kwento ng the parable of the father of the prodigal son, at kung saan ay inialay po ng ama sa kanyang anak ang pinatabang guya. Pag sinabing pinataba, once again, hindi po ito basta-basta nilagay lang sa kanya kinalalagyan. Bagkus ito pong guya na ito, inalagaan, pinakain ng masasarap na pagkain. Kasi inilalaan po to para sa isang espesyal na paglalaanan niya. At in this case, tayo yon, yung bunsong anak na gumawa ng masama sa kanyang tatay. Romans 8:32, He who did not spare His own Son but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Now, ano po yung solution natin? How to understand and experience God's fatherly love? Now, this is our solution. I pray that you see God today as a compassionate, generous, and gracious Father, and believe that you are so precious to Him because He gave up His precious Son for you. And that precious Son, ang tipo po dito ng Panginoong Jesus, He was the fatted calf in the parable. So, kaibigan, you are so precious to God, to Abba. Kaya niya inilaan ang pinatabang guya para sa iyo. Now, that's yung pamamaraan para you would understand and experience God's fatherly love. Kaibigan, kung kayo po ay wala pang relasyon sa Panginoon and for so long, palagian mong nilalayuan ng Diyos because you have this wrong believing. Pero tonight, praise God, sabi mo sa sarili mo, mali yung aking paniniwala. At totoo po, kasi inisa-isa ko po sa inyo mga talatang ito. I want you to know that our God, actually, Father po siya eh. He's Abba. Napakabuti po niya. At matagpuan po natin, actually, marami ka pa mahihimay sa Luke 15, verses 11 till 32. Kulang lang po tayo sa oras. But my point is this. Yung pong pinapaniwalaan nyo before, nakala nyo mabagsik ang Diyos. No. He's full of compassion. He's so generous sa pagmamahal. At sa pagbibigay din po ng iba pang mga bagay. Nagbigay siya ng best robe sa kanyang anak. Sing-sing, sandalyas. Lahat ng kailangan mo, He will provide it for you.
because He is a good, good Father. Na ba't ka lalayo? Once again, sabi ng 2 Corinthians 5, verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Sabi pa nung talata, hindi niya ibibilang ang iyong kasalanan laban sa iyo. Because 2,000 years ago, ibinilang na po niya ang ating kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Jesus. And on the cross, Jesus suffered. He became sin that we might become the righteousness of God in Him. Kung kayo po'y maglalagak na iyong pananampalataya kay Kristo, kayo po'y mamasdan ng Diyos bilang matuwid. So I would like you to pray this prayer with me. Tanggapin po natin ang inaalok ng Diyos sa atin, ating Ama sa Langit, na kilalanin si Kristo bilang ating Panginoon at maniwala po tayo sa ating mga puso na siya po ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. At kayo po'y maliligtas. Pwede po ba yan? Sige po, sundan niyo po yung panalangin po ito. Ama, o Diyos, kinikilala ko ang aking sarili, walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, tinatanggap ko po ang iyong napakagandang alok ng kaligtasan. Simula po sa gabing ito, kinikilala ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala po ako na sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan na ang mga kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, siya ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa iyong harapan, O Diyos. Salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at salamat din ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po'y sumunod sa panalangin ito, kayo po'y ligtas na at patuloy po kaming samahan sa atin pong pag-aaral at alamin natin ang napakayamang puso sa atin ng Diyos. Actually, konti pa lang yung alam natin pero namamangha na tayo, kinikilig na tayo sa pagmamahal po niya. Kaya po, iniimbitahan ko po kayo every Tuesday night at 7:30. Alamin natin ang puso ng Diyos at pag-usapan natin at mamangha at kiligin po tayong non-stop. Ika nga. And this time, I would like to pray for you, kaibigan, kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan, kung kayo po ay mananampalataya na at nabuksan ang inyong isipan na meron pala tayong isang Ama sa langit na nananagana sa compassion, sa pagbibigay, at ibinigay niya sa atin ang kanyang pinatabang guya, and that's the person of Jesus Christ. Yung mga pinapataba, di ba? Pinapakain lang niya sa mga espesyal na tao. Tayo yun. Ikaw yun at saka ako. So I would like to pray for you. Aba, Ama, salamat po sa gabing ito na kami po ay patuloy mo pinapamangha sa iyong nananaganang pagmamahal at pag-ibig. At dalayan ko po, O Diyos, ang amin po mga pinag-usapan sa gabing ito ay maghatid sa amin ng walang hanggang kagalakan at assurance, O Lord, that being saved, Panginoon, ay patuloy namin mararanasan ang nananagana mong pag-ibig at walang maliw na pagsinta sa amin. Salamat, O Diyos, dahil inilaan mo sa amin ang iyong pinatabang guya, inalagaan, at yan po ang iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus para sa amin. Dahil kami po ay sadyang mahal na mahal para sa inyo. Salamat po, Ama. Ito po aking panalangin. Patuloy mo kami pagyamanin sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Well, kaibigan, it's 26 minutes after 8 para po sa mga nanonood sa atin ng live dito sa Facebook. Yes, we're coming to you live right now. At bilis ng oras, ano? Kapag nag-i-enjoy daw tayo, sabi ng kasabihan, time flies. At tayo nga po nasa huling bahagi na ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. So kung kayo po napagpala sa ating mga pinag-uusapan at pinag-aaralan, pwede po ba akong maglambing once again? Paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon mas malawak pang naaabot po nito at mas marami pong makaalam ng dakilang pag-ibig, pagsinta at pagmamahal sa atin na ating Diyos Ama sa langit. Hindi lamang po siya nananatiling Diyos sa atin, bagkus siya po ay Ama pa para sa atin. Amen and amen. But before we say goodbye, gusto ko munang pasalamatan ng ating mga nakasama. Of course, sabi ni Brother Fidel Gabiola, non-stop din pong pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. At salamat po sa inyo, kapatid. Brother Jason Encarnacion, thank you po for joining us tonight. Leonora Documo, salamat po. Sister Nenet Pinlac, oy, kasama natin si Ate Nenet tonight. Thank you for joining us. And of course, si Sister Sally Jeronimo Rayo, praise Abba, amen. Sister Andeng San Andres, salamat po for joining us tonight. Sister Maylene Wakiko de la Cruz, salamat po sa inyo. And Sister Carmelita Mendoza Hanoras,
Ngayon din po kay Kuyugan Ian Russell. Thank you for joining us tonight. Brother Alan Laksina Cirujano, salamat. Alam ko si Brother Alan ang magbibigay ng mensahe this coming Sunday, no, sa Taytay. So mga kapatid, attend po kayo dyan sa Taytay. I'm so sure na papagpala po kayo sa Gospel of Grace and Truth Christian Church. Amen. Kamusta sa mga kapatid natin dyan? Sister Zoraida Factoriza, thank you po for joining us tonight. And sino pa ba? Si Brother Ken Jones. Bro, related the Happy Father's Day. Hope to see you sa church. And salamat din kay Sister Edna Magalong, Sister Corazon Balikas. Si Pastor Chan, nandito rin. Thank you, Pastor. Si Ate Nika Encarnacion. Ganda na apelido nila, no? Encarnacion. Sosyal na sosyal, ha? Ganda na apelido nila, Brother Jason. Sister Luz Peralta. Yan. Sister Rose Marie Casoko. Si ano kaya siya? Giter Bigkas. Salamat po for joining us tonight. And marami pang iba. Ayan, dito rin si sabi ni Ate Bettina, pinaalalahanan niya ako, di ba? Last month celebrate natin yung Mother's Day. Yung Sunday naman Father's Day. Ngayon naman we are celebrating Tuesday. So happy Tuesday. Tuesday kasi. So thank you Ate Bettina, pinaalalahanan mo ako. Happy Tuesday. And thank you din po for joining us, Sister Maydeen Petalino Magadia. Hello kay Brother Roy. Pinaalalahanan ko si Brother Roy. Brother Roy, Father's Day nung Sunday, kaya hindi tayo maglalaba. Hindi ako naglaba nung Sunday. Naglaba ako nung Monday the following day. Kasi Mother's Day na raw uli So thank you so much sa ngalan po na aking buong pamilya. Of course, sa ngalan po ni Ate Yani, ni Mami, kasama ko ngayon, ni Kuya Aves, ating technical director. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Dalayan ko po na sama-sama po natin ibahagi ang magandang balitang ito na ating pong Diyos ay napakabuti at mapagmahal at napakahenerosong Diyos. So sa ngalan po na aking buong pamilya at sa ngalan po na aming church, we thank you for joining us tonight at iwan ko po sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, that's you. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!